May nais linisin sa atin, may nais ayusin sa atin mga kapatid. Lumalabas mga kapatid ang Word of God na iririnig ito ng minsan kontra sa ating pakiramdam. Now sa pangyayari nito, tingnan po natin si Pedro mga kapatid, nabasa natin, nakakatuwa na nabasa natin ang istorya kanina. Nung si Pedro po mga kapatid ay nakita ng Panginoon sa lugar na ito, alam natin ang istorya, nangyari po ito, nangyari po doon sa kanila pong pag-uusap ng Panginoon, na si Pedro po ay kilala natin na siya po ay mangingisda. Si Jesus ay karpintero, si Pedro ay mangingisda. Magkaiba sila ng profesyon o kalagayan. So habang mag-preach si Jesus, sabi niya, Pedro, pahiram ng bangka. So nanghiram siya ng bangka, sabi niya, gusto ko doon sa laot. At imagine ninyo, magkatabi halos yung bangka nila. Ang sabi ng Bible, habang naglilinis si Pedro ng kanyang lambat, magpapatunay yung mga kapatid na pagod na siya. Magpapatunay yung mga kapatid na tapos na si Pedro sa lahat ng kanyang ginawa. Tapos na mga kapatid siyang mangisda. So habang nagpipreach si Jesus, mga kapatid, si Pedro ay nakikinig sa gilid. Nakikita niyo po yung larawan mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, pagkatapos po mag-preach ng ating Panginoon, konting preaching lang ang sinabi niya. Hindi inelaborate kung ano yung mga sinabi. Pero ang malinaw, nakinig si Pedro ng isang pangangaral. Isang preaching. Huwag nating maliitin ang isang pangangaral mga kapatid. Hallelujah. Merong isang pangangaral na bumago ng buhay mo. Merong isang pangangaral mga kapatid na nagkaroon ka ng burden. Merong isang pangangaral, hallelujah, na tumimo sa iyong kalooban. At kung sa altar ang sinabi mo, Panginoon, ibibigay ko kayo ang aking buhay dahil nakarinig ka ng isang preaching mga kapatid. So habang si Pedro po ay nakikinig sa pangangaral ni Jesus, eto na po yung word. Sabi niya kay Pedro, Pedro, alam ng Panginoon na pangangailangan ni Pedro. Kaya sabi niya kay Pedro, ibaba mo ulit ang iyong lambat. Now dito mga kapatid, pumapasok yung contradiction. Kontra ito sa kalagayan mga kapatid. Bakit? Sasabihin sa iyo ng karpintero na mangisda ka ulit. Natural, lalaban yung physical mo nun, lalaban yung alam mo. Kasi ang alam nung nagsasabi sa iyo ay martilyo at pako mga kapatid. Pero ay, siya po ay sinasabihan na mangisda ka ulit. At alam natin ang nangyari. Nangatwiran po si Pedro. Si Pedro po ay nangatwiran at sinabi niya na, Panginoon, kami ay nangisda na buong gabi. Minsan mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi mo magugustuhan sapagkat hindi yan sang-ayon sa iyong kaisipan, hindi sang-ayon sa iyong nararamdaman, hindi sang-ayon sa iyong emosyon. Pero mga kapatid, gagayahin natin si Pedro sa pagkakataong ito mga kapatid, na hindi lamang yung net ang kanyang binaba, kundi ang kanyang will. Kaya niyang isurrender ang kanyang kalooban, alang-alang sa sinabi ni Jesus. Hallelujah! Kaya tayo nahihirapan, ang dami mo pang niyayakap na kalooban mo, ang dami mo pang hindi mag-surrender, ang dami mo pang hindi maisuko, kahit alam mo naman ang sinasabi ng salita ng Diyos. So bago niya binaba ang lambat, binaba niya muna ang kanyang will, ang kanyang kalooban. At alam niyo ba mga kapatid, ang tamang pagsunod sa Panginoon ay ito, tatlo mga kapatid, actually isang preaching pa to, pero sabihin ko na rin po sa inyo. Sabi ng Panginoon, kung gusto niyo sumunod sa akin, i-deny niyo ang inyong sarili, pasanin niyo ang inyong krus, sumunod kayo sa akin. Maraming nagpasa ng krus, maraming sumunod sa Panginoon, walang self-denial. Sarili pa rin ang nasusunod. Kaya pagka nagkaroon ng ministry, may abang. Kasi ang nakita ko yung kanyang ministry. Kaya pagka nagkaroon mga kapatid ng title, na pupunta sa ulo, bakit mga kapatid hindi nakuha yung una? Ano yun? Self-denial. Self-denial, take up your cross and follow Jesus. Huwag nating iskip yung una. At gano'n ginawa ni Pedro.
Meron siyang alam sa pangingisda, mga kapatid, pero sabi niya, dahil sinabi mo. Mga kapatid, ito na yung panahon para i-surrender natin ang ating kalooban sa dahil sinabi ni Jesus. I-surrender natin ang ating kalooban dahil sa sinabi niya, mga kapatid. So kinalimutan niya ang kanyang alam. At yun nga mga kapatid, iniladlad niya ang kanyang lambat sa hindi naman kalayuan. Kontra na naman yung mga kapatid. Dahil alam kong lumayo po sila po ay magdamag na ng isda. Now, sa spirit world, lagi pong meron pong nangyayari. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, ang Panginoon mas madalas magtrabaho sa kabila ng hindi natin alam. Sa likod ng hindi natin alam, doon nagtatrabaho ang Diyos. Kaya huwag natin po siya mga kapatid i-judge ang Panginoon dahil lang doon sa ating nakikita. Mas magaling siyang magtrabaho doon sa hindi natin nakikita. Hallelujah! Habang paakyat sa Moriah si Abraham, mga kapatid, dala-dala niya yung kanyang anak. May inutos siyang ng tupa dito sa kabila. Sabi niya sa tupa, umakyat ka doon. Doon sa hindi nakikita ni Abraham, ang Diyos ay nagtatrabaho, mga kapatid. So sa hindi mo nalalaman, may ginagawa ang Diyos. Maghintay ka lang. Makikita rin ang problema at ang solusyon. Makikita rin ang iyong nananampalataya at ang iyong panalangin. Mas maniwala ka doon sa hindi mo nakikita. Sapagkat gano'n ang pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah! Evidence of things natin. So pinalalaro ko ang aking kaisipan. Ang nasa isip ko na lang, lahat ng tilapia, kasi tilapia po ang nahuhuli dyan, ay miniting ni Jesus, mga kapatid. At sinabi na ako ng isda tong si Pedro, walang lalapit sa lambat niya. Kaya ba ng Panginoon niya? Hindi. Yes, kaya! 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 Mga kapatid, lahat nakakausap ng Panginoon. Amen. Sabi nito na dagat o dagat, hanggang dyan ka lang, huwag mong, dagat, dyan ka lang, huwag mong salangsangin. Ang aming utos hanggang dyan ka lang, huwag mong abawan ang lupa. Nakakausap ng Panginoon ang dagat. Nakakausap niya ang hangin. Kaya nga nautusan niya. Yung tilapia pa kaya, siniting niya ang mga tilapia. Yan si Pedro, mag-iisda yan, iwas na kayo dyan. May gagawin tayong miracle. Mga kapatid, sa hindi natin alam, sa lugar na wala tayong ka-idea, kaya nga faith, mga kapatid, substance of things, hope for evidence of things not seen. Hindi natin na nakikita, mga kapatid. Hallelujah. At nung niladlad ni Pedro ang kanyang bangka, siguro sabi ni Jesus, na mga tilapia, go! Takbuhan sila doon, mga kapatid. Kaya ba ni Jesus yun? Kaya! Kahit kasi sa mga isda, privilege nilang sumunod sa Panginoon. Amen. Isang malaking pribileyo, mga kapatid, sa mga tilapia na makinig sa boses ng Diyos. Yun ang dahilan kung ba't sila napunahan. At mga kapatid, ang sabi ng Biblia, halos mapunit ang lambaan. At sumigaw sila dun sa friend nila sa kabila, na call a friend pa ng friends. Ang dami na nito, hindi namin kaya. At yun po ay napuno, mga kapatid. Now, ano po ang sinasabi ko sa ating kalagitnaan ngayon? Si Pedro, na-enjoy niya ang miracle ng Panginoon. Mga kapatid, sa isang preaching, sa isang sermon, may ginagawa pa siya nun. Naglilinis siya ng isda, maingay ang Panginoon dito, nag-preach sa kabilang bangka, mga kapatid. Now, dito papasok yung mapangyarihan ng Word of God, mga kapatid. Dito papasok na kahit konti lang ang makuha mo sa Word of God. Pag naintindihan mo yung mga kapatid, for the Word of God is great and powerful. Pag naintindihan mo na ito, ito ay powerful, ito ay sharper, mga kapatid. Pag naintindihan natin ang salita ng Diyos, wala pong kasalanan na hindi nito kayang patawarin, wala pong kalikuan na hindi nito kayang tabunan, wala pong kahinaan na hindi nito kayang palakasin, wala pong mga kapatid kakumihan na hindi kayang linisin ang salita ng Diyos. Pag naintindihan natin yung kabuuan, kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi mo kailangan ng maraming conference, hindi mo kailangan mga kapatid ng sobrang pabalaan sa nakikinig. Isang preaching ayaw ang baguhin ng Panginoon. Hallelujah! Pag kaya natin isurrender sa Kanya at sinabi natin na dahil sinabi mo Lord. Hallelujah! Isang sermon, kaya niyang isurrender, mga kapatid, ang kanyang nararamdaman. May katwiran ba siya? Meron. Mangingisda siya eh.
Alam niya po ito. Hindi tayo pwedeng pagmarunungan mga kapatid, lalo na pag magaling ka doon. Pero mga kapatid, tanda natin, every time na ang iyong alam at ang iyong galing kumontra na sa salita ng Diyos, isurrender mo na lang. Isuko mo na lang ang iyong alam. Mga kapatid, walang magagawa yan sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Si Pedro, naintindihan niya mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon kahit na isang beses lang siya, mga kapatid, nakarinig ng sermon. Hallelujah. Now, ang ikalawang tao po na nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, hallelujah, ay ito pong centurion. Ito po ay nasa Matthew chapter 8. Basahin na lamang po natin verse 10 hanggang 11 mga kapatid. Alam natin ito na merong isang Romano. Merong isang Romano na sundalo mga kapatid na ang kanyang alipin ay may karamdaman. At sabi ng Panginoon, sige, pumunta tayo doon. Pero mga kapatid, ang sabi ng sundalong ito, Lord, hindi ka karapat dapat pumasok sa aking bahay. Pero sabihin mo lang ang salita. Sobrang common po ito eh. Na anong hindi ko maintindihan dito mga kapatid. Sundalong Romano ito, wala akong time ng Bible study. Hindi siya Hudyo, wala siyang time ng Bible study mga kapatid. Now, anong nakapagtaka dito? Paano niya naintindihan ang authority ng Word of God? Paano niya naintindihan ang miracle na kasama doon sa authority? Hindi siya ng Bible study. Now, dito mga kapatid, makukumpara natin ang ating mga sarili. Tayo, ang dami na nating Bible study. Ang dami na nating, nandiyan tayo ng midweek, nandiyan tayo ng overnight, nandiyan tayo every Sunday mga kapatid. Pero eto yan mga kapatid. Pag ang salita ng Diyos hindi po nagiging buhay sa atin, ang tawag po dyan ay na-inform kayo. Na-inform po tayo sa Word of God. Pero ang Word of God mga kapatid ay hindi nakalisay na na-inform lang tayo. Dapat from information, nagiging reality ito sa buhay natin. Ito po ay nagiging totoo. So mai-inform ka. Actually, ang mauna, makikinig ka. Ma-inform ka mga kapatid. Then anong mangyayari? Ikaw po ay mako-convict. Makakaramdam ka ng conviction. Parang tama yung sinasabi ni Pastora. Parang hindi tama yung sinasabi ni leader. So mula po sa information, ikaw ay mako-convict. Sabi ng Bible, nasaktan ang kanilang puso. Dapat po mga kapatid, nakakaramdam tayo ng conviction every time na may salita ng Diyos na ibinibigay. Then saka lang may transformation mga kapatid. Then saka magkakaroon ng conversion. Nakita niyo mga kapatid, sunod-sunod po yan. Pero kung tayo po ay hindi nakakaranas ng miracle ng ating Panginoon, nai-inform lang tayo. At sa oras na ito, hindi tayo papayag na palaging gano'n na lang mga kapatid. Hindi tayo papayag na nai-inform lang tayo sa dami-dami ng salita ng Diyos na lumalabas dito mga kapatid. Kalooban ng Panginoon na ma-enjoy mo ang full potential, ang kabuuan ng kakayanan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Para anuman ang ating pangangailangan mga kapatid, kayang banggain niya ng salita ng Diyos. Now, tanongin na natin itong Romanong sundalo. May picture ako dyan ng Romanong sundalo. Tanongin na naman natin siya mga kapatid. May Bible study ba siya? Pinalikot ko na naman yung isip ko. Malamang habang nakabantay ito, si Jesus nangangaral dyan at gaganon-ganon. Anong nakuha nila mga kapatid kay Jesus? Konting kagat, konting kurot. Mga kapatid, nakikinig lang to. Nakitambay lang to mga kapatid. Ito yung mga taong hindi nakaupo dyan. Ito yung mga tao may uhulihin dapat. Kaya lang nangangaral si Jesus dyan, napatingin, napahintusan galit mga kapatid. Paano ko po nasabi ito mga kapatid? Lahat ng sinasabi ni Pedro at ng sundalo ay faith. Amen po ba? Pananampalataya din. Faith cometh by hearing. Faith cometh by hearing. Hindi sila pwedeng magkaroon ng faith nang wala silang narinig. Pero ang narinig nila, konti. Pero ang epekto sa kanila, malaki. Konti ang narinig. Malaki ang epekto. Si Pedro,
isang hugas lang ng lambat habang nakikinig ng isang preaching. Itong sundalong ito, malamang nakapakinig lang sandali mga kapatid, pero naintindihan niya ang healing. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Anong naintindihan ng sundalo? Yung hindi siya worthy. Sabi niya, marumi ako, Panginoon. Hindi ako karapat dapat na ikaw pumunta sa bahay ko. Pero nasa authority ako, naiintindihan ko yan. Nakita ko ang authority mo. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng sundalo. Nakita niya na nagpapagaling ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakita ng sundalo ito mga kapatid ang mga activities ng Panginoon. At naintindihan niya na hindi lamang basta Jesus yung kanyang nakita. Nakita niya ang authority mga kapatid. Hallelujah sa pananalig ng ating Panginoon. At nung na-encounter ng Panginoon, sabi niya, naiintindihan ko yung authority mga kapatid. At ang sabi niya, sabihin mo lang ang salita. At ang nakakaiyak na part dito mga kapatid, nakikinig lang ang mga taong ito. Hindi sila nakibabad. Nakikinig lang mga kapatid. Dalawang taon na lang po ito mga kapatid. Hallelujah. Ano nangyari? Bumalik po ang kanyang aalagad mga kapatid. Sapagkat naiintindihan niya ang salita ng Diyos kahit na konti pa lang mga kapatid. Ang kanyang naririnig. Hallelujah. Ikatlo po ay yung babae mga kapatid. Kwento ko na lang sa inyo. Merong babae mga kapatid sa Biblia na sinabihan ng aso ng ating Panginoon. Mark chapter 7 verse 28 mga kapatid. Na ganon ulit ang kwento mga kapatid. Hindi siya Hudyo. So malamang padayo-dayo lang siya. Malamang namamalaindi lang siya doon. Ito yung mga grupo ng tao, mga kapatid, na hindi talaga nakaupo sa paanan ng Panginoon. Ito yung mga grupo ng tao na nakipakinig lang sa salita ng Diyos, mga kapatid. Naalala ko si Alvin Abihero, mga kapatid, presbyter ng Batangas. Minsan nakwento niya ito na sabi niya, may sinesiran daw dito si Pastor Rene Diamante, o Ray Diamante. Siya naman, ang layo niya, nandun sa isang kanto, pero naririnig niya yung sharing. Habang sinesiran daw ito, wala rin pakialam yung sinesiran. Siya naman gumugulong na sa iyak doon. Kasi naiintindihan niya mga kapatid yung sinishare. At nilapitan niya, sabi niya, tatanggap ako sa Panginoon. Nagulat mga kapatid yung tao. Ito yung sinesharean, ang tumanggap ng bandaron. Ano itong sinasabi ko? Huwag kang magsawa sa pag-isip ng mundo. May kinakausap ang Panginoon. Hindi mo lang alam mga kapatid. Hallelujah. So itong babae dito mga kapatid ay ang sabi po dito, yung kanya pong anak ay may karamdaman. O siya po ay, sabi po ng talatang yan mga kapatid, siya po ay humihingi ng kagalingan. Basahin nga po natin yan. And she answered and said unto him, Yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumb. Alam po natin yan mga kapatid. Now, hindi po ito Hudyo mga kapatid. Ganun na naman. Malamang padalaw-dalaw lang itong babaeng ito mga kapatid. Pasilip-silip lang sa mga Bible study. Pero ito ang bumulat sa Panginoon. Sabi niya, hindi ako nakakita ng ganitong klaseng pananampalataya. At sa laki ng pananampalataya ng babaeng ito mga kapatid. Kasi sabi ng Panginoon, teka lang, kayong mga hindi Hudyo, hindi pa kayo time. Para maghintay kayo. Mga kapatid, against lagi sa ating kalooban. Sabi ito sa babae, may panahon naman kayo, pero hindi pa ngayon. Kasi ako ay sinugo para sa tupa ng Israel. Hudyo lang sadya ko ngayon. Di ba ang sakit nun? At ito yung kaisa-isang sinabihan ng Panginoon na aso. Masakit po yun. Naglalaban sa Panginoon yung kanya pong pakiramdam na na-amaze siya sa pananampalataya ng babae, pero kailangan niyang sumunod sa kanya pong time schedule. May schedule ang Panginoon. Naalala niyo nung pinapagawa siya ng alak ng nanay niya, sabi niya, hindi pa dumating ang aking oras. So may schedule ang Panginoon. At sa John 17, pag-pray niyang gano'n, sabi niya, Panginoon, dumating ng oras. So may time siyang sinusunod. Pero itong babae nito mga kapatid, ang sabi ng Bible, bagamat tinawag na siya hindi mo ba panahon. Mga kapatid, sabi niya, hindi mo pa panahon. Pero sabi ng Panginoon, ito kasi ay para sa mga anak, hindi para sa mga aso. Sinakyan niya.
Sabi niya, opo, pero kahit aso ay nakikinabang sa mga mumo na nahuhulog sa dulang ng kanyang master. Nagulat ang Panginoon, ano po ibig kong sabihin mga kapatid? Sabi niya, hindi ako nakakita ng ganitong pananampalataya. At nag-grant mga kapatid ang kanyang request dahil sa kanyang pananampalataya, pero akala natin ganun lang yung nangyari. No mga kapatid. Kaya niyang iusog ang panahon. Ang pinakamalaking miracle na nangyari dito mga kapatid, kaya niyang itulak ang time. Hindi niya pa panahon para i-bless. Hindi niya pa panahon para asikasuhin. Nakapila pa siya, pero dahil sa kanyang pananampalataya, ang Panginoon mismo pumayag mga kapatid. Sabi niya, walang schedule. Hallelujah! Sapat ang pananampalataya ng babae. Itigil ang kalendaryo. Hallelujah! Na-enjoy niya ang miracle na para sa kanya na dapat nakaschedule pa mga kapatid. Ang ilan sa inyo, merong schedule eh. Ganitong yayaman ako. Ganitong panahon magkakakotse ako. Ganitong panahon mababaptize yung aking pamilya. Kayo gumagawa kayo ng schedule mga kapatid. Pero pag nagpakatapat tayo sa Panginoon, kayang sirain ng Panginoon yung schedule na naisip nyo. Mga kapatid, kayang magpakita sa inyo ng miracle. Hallelujah! Nang hindi pa ayon sa inyong panahon mga kapatid. Itulak ng babae ito ang schedule. Ang laki ng pananampalataya niya, napahanga niya ang Panginoon. Pero mga kapatid, babad ba siya sa simbahan? Hindi. Nakipakinig lang siya. Nanunumbat ka ba, pastor, ng mga kapatid? Ang gusto ko kasi maintindihan natin dito mga kapatid. Nai-imagine niyo kung gaano na karami ang naipon natin sa salita ng Diyos. Nai-imagine nyo ba mga kapatid kung gaano na kalaking authority ang meron sa atin? Nai-imagine nyo ba kung gaano na karaming miracle ang ipinila sa atin ng Panginoon? Ang sabi ng Biblia, nilulugan ko kayo ng miracle araw-araw. Hallelujah! Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay nag-aad ng kaluluwa sa church daily. Mga kapatid, ang dami niyang araw-araw ginagawa, kaya lang lahat yung nakabinbin. Lahat yung nakapila pa rin kasi hindi natin naiintindihan mga kapatid. Pero itong mga taong ito, minsan lang nilang narinig ang salita ng Diyos. Malinaw nilang naiintindihan ang kapangyarihan ito. Malinaw nilang na-enjoy mga kapatid ang kapangyarihan ito. Kapag ang mga tao ito mga kapatid, kahit konting Bible study lang, isang preaching lang kay Pedro, nakipakinig lang itong babae, yung centurion mga kapatid. Malamang nautusan lang siya at narinig niya ang Panginoon. Pero tayo mga kapatid, ang dami na natin narinig ang salita ng Diyos. Ang iba sa atin, may iba-ibang version ng Biblia sa bahay. At sa cellphone, mga kapatid. At ang notes natin sa LM, sa youth, mga kapatid, umamin man kayo, hindi ang iba doon, hindi nyo na nabasa. Bakit? Sagana tayo, mga kapatid. Pero ang tanong, hallelujah, nakatap ba natin ang kapangyarihan na meron dito, katulad ng mga taong ito, mga kapatid? Ang huling ikikwento ko sa inyo ay ang tungkol sa magnanakaw, mga kapatid. Patungkol po sa isang magnanakaw na nasa tabi ng ating Panginoon. Pinagdedebatihan po ito mga kapatid. Patungkol po sa magnanakaw na ito. Marami pong debatable mga kapatid na issue sa taong ito mga kapatid. Pero tingnan po natin mga kapatid. Siya po ay nakapako. Si Jesus ay nakapako. At isa pang magnanakaw na kapako. At ang sabi lang sa magnanakaw, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka at iligtas mo pati na rin kami. Pero nung sumagot siya, ang sagot niya ito mga kapatid. Ang sagot niya mga kapatid ay, tayo ay narito dahil sa kagagawa natin. Number one, naiintindihan niya ang judgment. Amen ba? Judgment, alam niya. Pero ang taong ito, walang ginawang masama. So naiintindihan niya ang lordship ng Panginoon, ang purity ng ating Panginoon. Then sabi niya sa Panginoon, Lord, pag nasa paradise ka na, naiintindihan niya ang paradise. Alam niya may heaven at may hell. At alam niya may salvation. Now, nabaptize ba siya? Opo. Mga kapatid, hanapin nyo lang sa Book of Mark mga kapatid. Ang sabi doon, buong Jerusalem at Judea nabaptize ni Juan. Nabaptize po sa repentance ito mga kapatid. Pero ano pong sinasabi ko dito mga kapatid?
Naging tama siya ng kanyang paggamit ng huling mga minuto ng kanyang buhay. Alam niyo ba, tutusukin na lang sa tagiliran niyang patay na, mga kapatid. Pero, meron na naman siyang pananampalataya na kahit nakahang siya doon, kaya siyang ipasok ng Panginoon sa kaharian niya. Ginawa niya ang tama na naman, mga kapatid, ang kanyang desisyon. Now, babalik tayo dun sa ating tanong kanina. Kailan nakinig ang tao ito? Malamang, pagkatapos nito mabaptize dun sa baptism ni Juan, patuloy pa rin siyang naging magnanakaw. Pero ang salita ng Diyos ay nanatili sa kanyang puso. Malamang habang nandudukot ito doon, mga kapatid, habang nagnanakaw, naririnig niya ang Panginoon na manag-preach, mga kapatid, dahil faith cometh by hearing. Hindi siya pwedeng mailigtas ng walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Hindi mo i-please, at dahil na-please niya ang Panginoon, patunay lang yun na meron siyang pananampalataya. At dahil meron siyang pananampalataya, patunay yun na siya ay minsang nakinig. Minsan siyang nakinig. Now, dahil po dito, mga kapatid, sa kanya pong pakikinig na minsan lang, malamang habang nagnanakaw siya, nakikinig siya sa Panginoon, o wala pa silang titirahin, mga kapatid, nakiupo siya sa Panginoon, narinig niya siguro yung blessed, mga kapatid. Pero again, ang sinasabi ko po rito, mga kapatid, at kinikwento ko po sa inyo, ito po yung mga tao na wala silang kasaganaang makinig ng salita ng Diyos, pero naintindihan nila ang buong kapangyarihan ng salvation, buong kapangyarihan ng authority, buong kapangyarihan ng miracle, mga kapatid. Kaya nilang iusog ang time, mga kapatid, sapagkat kahit glimpse lang, kahit konti lang ang narinig nila, mga kapatid. Kaya nilang i-apply ng tama. Now, in conclusion, mga kapatid, again, tayo po, ang dami na nating narinig. Hallelujah! Ang dami na nating narinig na salita ng Diyos. At dahil dyan, yan ang gagamitin natin, mga kapatid. Ang iba sa atin may anxiety, ang iba sa atin may karamdaman, ang iba sa atin may mga pangangailangan. Ngayon natin yan ibangga doon sa salita ng Diyos na alam mo. Ngayon natin yan iugnay. Sabihin natin, Panginoon, dahil nabuhay ang ating pananampalataya, itong pangangailangan ko, mga kapatid, kung wala kang kapayapaan, ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan na binibigay ko sa inyo ay hindi kapayapaan na binibigay ng mundo. Tigilan na po natin ang kakahanap ng kapayapaan sa mundo. Wala itong may offer na kapayapaan, mga kapatid. Sa Panginoon lang meron yan. At kung ganyan ang buhay mo ngayon, hindi ka nagkamali kung pupuntahan. Nasa tama ang lugar, mga kapatid. Hallelujah! Nasa tama ang lugar. At kung kailangan mo ng kagalingan, hallelujah, sa dami ng alam nating talata sa Biblia, ibabangga lang natin yung Lord. Sabi mo, pag ikaw yung Diyos na nagpapagaling, sabi mo, Panginoon, lumapit lamang kami sa iyong nabibigatan. So ano man ang kabigatan mo, mga kapatid, hallelujah, ibangga natin yan sa salita ng Diyos na alam natin, na naririnig natin ng midweek, naririnig natin ng Friday, naririnig natin ng Sunday, naririnig natin ng Yuka. Lamang na lamang tayo sa mga taong ito, mga kapatid. Ang dami na natin narinig. Hallelujah! Hallelujah! Amen. And before I close, mga kapatid, kagagaling po lang namin ng youth camp. Lahat na ng youth camp, mga kapatid, magtas na kamay. Class ito kayo, mga kapatid. Bago mag-end sa second day ng cluster 1, mga kapatid, may sinend ako picture dyan kay sister. Sa second day ng cluster 1, mga kapatid, na-invite ko po, mga kapatid, na-invite po namin yung asawa ni Moira. Kilala niyo po yun, si Jason. Sikat po yun ng mga awit at gumagawa ng kanta. Pero sila po ay, siya po ay kilala sa malalaking simbahan, sa lahat ng sikat na simbahan, kilala po yan. Na worship leader at marami pang worship leader kasama dyan, mga kapatid. Yung isang picture muna. Now, ang prayer ko, sabi ko, Lord, makarinig lang to ng isang preaching. Makarinig lang to ng isang preaching, maka-experience lang to ng isang altar call at isang praise break, tiwala na ako. Kasi mga kapatid, powerful talaga ang Word of God. Natiwala po kayo. Powerful ang Word of God. Kailangan lang talaga natin gamitin ang tama. So pagdating niya doon, mga kapatid, sakto preaching.
Hindi ko sila pinapunta ng normal, mga kapatid, kasi sila magagaling sa Christian living yan. Pagtatawanan nila tayo, magagaling nila. Sabi ko, isang teaching lang, isang altar call, at isang priesthood. At gano'n nga nangyari. So, okay lang sa akin, na-invite ko po sila, pero kinabukasan, sabi ng pastor, pwede ba tayo mag-Bible study? May something kaming naramdaman na hindi namin naramdaman doon sa ibang church. Sabi niya, hindi namin gusto yung ingay niyo, maingay talaga tayo. Amen po ba? Pero ano magagawa natin? Enter in His gate with thanksgiving. Kung nagpapasalamat ka sa gate pa lang, ba't hindi ka makikita dito sa loob? Hallelujah! And to His courts with praise. Hallelujah! Hindi nila maiintindihan, mga kapatid. Pero ganun tayo eh. So hindi nila maintindihan ba't ang ingay nyo, bakit preaching pa lang tumatayo kayo. Ang dami nilang hindi maintindihan. Pero sabi niya, may something sa inyo na wala sa amin. Sabi ko yan ang gusto kong marinig. Sabi niya, mag-Bible study tayo. Yung next na picture, mga kapatid, nag-request siya ng Bible study. At nung inopen ko sa kanya ang baptism in Jesus' name. Hallelujah. Nung inopen namin, mga worship leader po ng sikat na simbahan niya, umiiyak sila, mga kapatid. Nung naintindihan nila na dapat sa pangalan na Jesus lang pala dapat baptize. Iisa lang pala ang Diyos na dapat kilalanin at paglingkuran. Doon ako nakakita ng literal na umiiyak habang naririnig sa kanila. Kung ano ang meron tayo, na kadalasan na kinakahiya mo, huwag kang mahiya na apostolika. Meron something sa'yo na kakilala ng iba. Kahit sino ka sila, mga kapatid, hindi sila pwede pintihan. Kung ano ang meron tayo, mga kapatid. Hallelujah! At nakakita ko ng tao na umiiyak habang naririnig na isa lang pala ang Diyos, pakiramdam niya, niloko siya ng mga religion nila, mga kapatid. Dahil nung binabasa ko sa kanya na sabi ni Jesus, o sabi sa Isaiah, mga kapatid, walang akong katabi. Umiiyak yung isa, sabi niya, itong talatang ito. Yung Bible na nasa kanila, halos kabisado nila, nabasa nila na ang Diyos pala walang katabi. Sabi ko, level 5 pa lang yan, may level 10 pa yan. Sabi ng level 10, wala akong nakikilalang iba. Hallelujah! At umiiyak sila, mga kapatid, sa Revelation. Now, ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na hindi tayo tumatayo sa pulpito para lang mag-inspire ng tao, kundi mag-reveal. Ano pong ibig sabihin ito? Pag na-reveal kasi yan na yun. Na-reveal sa akin ang kulay na to, walang pwede magpagtalo sa akin na ito talaga ang kulay nito. Revelation to, na-reveal na sa akin, ganun ang revelation. At sasabihin ko sa inyo, huwag tayong matakot. Sino man, mga kapatid, ang ating sesyaran, sino man, mga kapatid, ang idalhin sa atin ang ating Panginoon. I-ready natin ang ating sarili. Panahon ng araw, manin, hindi namin ang maliliit na isda, kundi ng mga nasa unahan, nasa establado. Hallelujah! Listen to the world. Entertainment man yan, business man yan, mga kapatid. Let man yan, education man yan, science man yan. Lahat ng mundo ay kaya natin pangaralan ang salita ng Diyos. Kung kaya natin, mga kapatid, i-train ang ating sarili na para tayo doon, mga kapatid. Hallelujah. Anong nangyari sa kanya? Isang preaching, mga kapatid. Isang preaching. Dahil naiintindihan niya ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tingin ko, nasabi ko ng lahat. Hallelujah. Ang dami niyang preaching na narinig. Pero ang dami pa rin nating kahinaan. Ang dami pa rin nating mga kailangan. Ang dami pa nating reklamo, mga kapatid. Pakiramdam natin kulang tayo. Pakiramdam natin wala pa rin tayo. Mga kapatid, sa oras na ito, ibangga natin yan lahat doon sa narinig yung salita ng Diyos. Panahon na, mga kapatid. Hallelujah. Para ating iidalhin lahat ng pangangailangan na yan doon sa narinig yung salita ng Diyos. Nag-preach na ng healing dito. Nag-preach na ng faith dito, mga kapatid. Nag-preach na ng peace. Nag-preach na ng abundance, ng blessing. At yan ang kailangan natin. Ang gagawin na lang natin, Lord, naniniwala ako doon sa mga preaching na yun. Panginoon, ayokong nai-inform lang ako. Gawin mo reality ang lahat ng aking narinig, Panginoon. Hallelujah. And the word became flesh. Hallelujah. Panahon na para magkaroon ng laman ang lahat ng salita ng Diyos na ating narinig. Tayong lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ngayon, ang Panginoon na hindi pa rin nagbabago. Siya ay